Sa panahon ng Pasko, nakasanayan na natin ang kwento ni Santa Claus, yung matabang lalaking nakapulang damit, may mahabang balbas at nagbibigay ng regalo sa gabi. Pero, alam mo ba na may tunay na taong pinagmulan ng Santa Claus? Isang taong nabuhay mahigit 1,700 taon na ang nakakaraan. Isang taong nagbigay ng tulong ng palihim at nagligtas ng mga pamilya sa oras ng kagipitan. Ito ang kwento ng tunay na Santa Claus, ang kwento ni Saint Nicholas. Noong taong 270 AD, sa lugar ng Myra, sinaunang Turkey, may isang batang lalaki na nagngangalang Nicholas. Lumaki siya sa mayamang pamilya, pero hindi mahilig sa luho. Likas na sa kanya ang pagiging matulungin at maawain. Tuwing nakikita niyang may batang gutom o pamilyang walang tirahan, si Nicholas tahimik lang na tumutulong. Hindi naghihintay ng pasasalamat. Hindi naghahanap ng papuri. Nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa sakit, minanan niya ang malaking kayamanan. Pero imbes na gastusin, isinuko niya ang kanyang buhay para maglingkod sa mga tao at sa Diyos. At kalaunan, naging obispo ng Myra. Ito ang pinakasikat na kwento ng kabutihan ni Saint Nicholas. May isang tatay na sobrang hirap. Wala na siyang pera. At dahil sa desperasyon, balak na niyang ibenta ang 3 anak na babae bilang alipin. Nang malaman ito ni Nicholas, hindi siya pumayag na masira ang isang pamilya dahil lang sa kahirapan. Isang gabi, habang tulog ang lahat, dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. At sa bintana, inihulog niya ang isang supot ng ginto. 3 beses niya itong ginawa, tag-1 supot ng ginto bawat bata. Dahil dito ay nailigtas niya ang 3 bata. Ang tatay, bagamat natutuwa, ay gusto niyang malaman kung sino ang nagbibigay ng tulong sa kanila. Kaya sa pangatlong gabi ay nagtago siya sa isang sulok para abangan kung sino ang nagbibigay ng tulong sa kanila. At hanggang sa nakita niya si Nicholas na papalapit at may hawak na supot ng ginto. "Bakit mo kami tinutulungan nang hindi nagpapakilala?" tanong ng tatay. Ngumiti si Nicholas. "At ang tunay na kabutihan," sabi niya, "ay yung ginagawa mo kahit walang nakakakita." Ito ang ugat ng tradisyon natin ngayon. Secret gift giving, gifts on Christmas Eve, at yung pagsasabit ng medyas tuwing Christmas Eve. Pero hindi dito natapos ang kabutihan niya. Si Nicholas ay nagbigay ng pagkain noong panahon ng taggutom, nagligtas ng mga inosenteng lalaking bibitayin, umawat ng mga maling parusa, nagdasal para sa mga mandaragat na muntik malunod, tumulong sa mga mahihirap at bata sa buong bayan. Dahil dito tinawag siyang protector of children at friend of the poor. Sa panahon ng kaguluhan, siya ang sandalan ng lahat. Nang mamatay si Nicholas, lumaganap ang kwento ng kanyang kabutihan sa buong mundo. Ang kanyang simpleng regalo ng ginto naging simbolo ng pag-asa. Ang kanyang tradisyon ng pagbibigay ng palihim naging kultura ng Pasko. Hanggang sa lumipas ang daan-daang taon, ang pangalang Saint Nicholas ay naging Sinterklaas sa Netherlands. At kalaunan, ay naging Santa Claus na kilala natin ngayon. Isang tao, hindi alamat, hindi katang-isip, kundi tunay na ehemplo ng kabutihan na nagbago ng mundo. At ito ang tunay na aral sa kwento ni Saint Nicholas. Ang kabutihan, hindi kailangang malaki, hindi kailangang makita. Minsan, ang pinakamakapangyarihang regalo ay yung binibigay mo ng palihim mula sa isang pusong handang tumulong. Kung nagustuhan mo ang kwento, don't forget to like, share, and subscribe. At tandaan, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa ating kabutihan sa isa't isa.